Amen. Praise the Lord. Ay, nakakapagod Ako napagod dun Praise God. Na-exercise ang ating mga vocal cords. Amen. Sarap talaga magpuri sa Panginoon. Amen. Hi. I pray na ministeran lahat ng ating mga kapitbahay dyan. Anyway, as promised, yung pangako ko sa inyo, meron tayong guest speaker ngayon. Okay? Hallelujah. Amen. At siyempre, prayer ko rin yun. Alam mo kasi, pag ang ulam, pare-pareho lang ang ulam, minsan nakakaumay din di ba? Baka naumay na kayo sa mukha ko, di ba? Iba naman, di ba? Maganda naman pa iba-iba tayo dito. At saka prayer ko yan na hindi lang siya at marami sa inyo ang gagamitin ng Panginoon na mag-level up ba? Anyway, so, ang ating guest speaker ngayon, okay? Dapat last year pa ito nagka-postpone lang Siya ay, former song leader. Okay, ganda. Ang ganda ng, backup singer and vocalist. And choir member ng church at Jesus Reigns Ministry since 1990. Nako, pinanganak na ba kayo noon? Sino bang, hindi pa kayo pinanganak ng 1990, no? Si Gela, hindi mo pinapanganak pala noon. Grabe. Pero bata pa. Okay. Studied basic counseling at Jesus Reigns Ministry Training Program. So, praise God. Kung ang background spiritually medyo malalim. Okay. Member of PAL and PNB Bible Study Group. Hindi ako member dito talaga. Member of Fellowship of Christian Airline Personnel. Yan. Mukhang malaki ang sinasamahang grupo. Okay. And work for 10 years at Cargo Department at Philippine Airlines. Mas matagal pa siya sa akin. 12 years at Risk Management Department and 10 years at Commercial Group Department. A total of 32 years in service. Aba, grabe Mother of 3 wonderful girls. Wow. Kasama na si doon. Kung alam niyo ba kung saan nagmana si Ate Joy? Ayan. Okay. Bigyan po natin ng malakas na palakpak. Si Sister Ellen San Juan. Yan. Palakpakan natin siya. Praise God. Amen. Actually, kinakabahan po ako. Halata po ba? Napakabuti po ng Panginoon sa pribilehiyo. It's a privilege actually, na tumayo sa harapan. Hindi po kasi lahat nabibigyan ng pagkakataon. And I thank the Lord kasi ito po yung isa sa pribilehiyo na binigay niya, na kung saan makakapag-share ako ng word by God's grace. And hopefully samahan tayo ng Panginoon. And sana kayanin ko ng isang oras. Sabi ng anak ko, wag daw ako masyadong madaldal at wag daw ako masyadong mag-Ingles. Na-bless po ba kayo kanina sa praise and worship natin? Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon ay kumilos sa kalagitnaan natin? Amen. Kasi sabi nga, when 2 or 3 gathered in His name, not only in prayer, but also in worship and praise, nasa kalagitnaan natin ang Panginoon at ang Kanyang banal na Espiritu Santo. Amen. Nakakatuwa po kasi ang dami pong kabataan. Natutuwa rin po kasi meron din pong mga magulang. Itong pong ituturo ko ngayon, i-share ko, hindi lang po para sa kabataan, kundi pati sa mga magulang para magabayan natin sila. Since this is a February month, love month siya, pag-uusapan natin ang love. Love na naman. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin at humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Lord, we thank you, we praise you, Lord, at maraming salamat, Panginoon, at pinagtipon-tipon mo kami sa lugar na ito, na kung saan ay pag-aaralan namin ng iyong salita. We pray, O God, na ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Speak to us, O Lord, personally, kung ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ikaw po ang ma-minister, ikaw mag-minister, ikaw ang mangusap, at ikaw ang kumilos sa bawat isa, O Lord. And Lord, as I continue, God, be with me, O Lord. Ikaw po ang mag-cover sa akin with the precious blood of Jesus. Ma-share ko po ang iyong salita, O God. Use me as your instrument, O God. With love, O God. With truth, O God.
and with strength and encouragement. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang ating pong verse today is sa Romans 12:12. Verse 1, sabi ay, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." Verse 2, "Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." So mamaya po natin pag-uusapan tong verse na to, isa-summarize po natin yan. At alam ko po na excited kayo. Excited ba kayo? Parang hindi ko nakikita. Excited po ako na i-share ito kasi ang pag-usapan po natin ay about love. Sa Biblia po, may 4 na klase ng love. Pero pag nag-Google po tayo, ang dami na. Nakita ko, may 8 na. Pero mag-stick po tayo dun sa 4. Ito po yung original. Ito say from a Greek word. Yung isa po ay agape. Yung po yung love of God. It is God's divine love. Na-discuss na po yun sa atin ni Pastor, kung ano po yung pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan. Ang pangalawa po ay yung storge, hindi po yan storge. Storge po yan. Ito po yung love of parents to their children or yung sa kanilang pamilya. Ang isa po ay yung philia, love of friends or equal. Ito po yung brotherly and sisterly love or your love for your friends or love for your brethren. Na-discuss din po ito nung nakaraan ni Pastor Angelo, kung nandito po kayo noon. So basically, na-cover na natin yung mga love, yung 4 na klase ng love. Siguro maliban na lang dun sa storge, yung love of parents and children. Pero siguro sa ibang pagkakataon natin pag-uusapan yan. At ang number 4, ito po, eros kind of love. It is a passionate love or romantic love. Ito po yung love between boyfriend and girlfriend or yung mga mag-asawa. Ito po yung klase ng love na ine-exercise or feel nila. Pero, wag po kayong, ito pong eros kind of love, kailangan po nitong ng nourishment, kailangan po nito ng time to grow, at the same time, it needs spiritual maturity. So itong eros, kung titingnan po natin, parang sa sanlibutan po ito. Pero dadalhin po natin siya sa Christian or biblical, sa Christian life natin. So siguro, pag pinag-usapan natin ang ating nga palang topic ngayon is love and courtship. Series po ito, next Sunday, engagement and marriage. So yung mga may love dyan at saka gustong maligaw or gustong ligawan or gustong magpaligaw, ito po yung time na makinig tayo para dito. Pero hindi po natin i-apply yung love and courtship ng sanlibutan. Kasi cliché na yun eh. Meaning, palagi na siyang nangyayari, exposed na tayo dito. So, at dapat hindi yon ang ating ginagawa. Kasi unang-una tayo ay Kristiyano na, nakalakilala tayo sa Panginoon. So, hindi na tayo dapat nagko-conform doon sa standard ng world. So, ang ating di-discuss ngayon ay love and Christian courtship. Kaya po natin pag-usapan to kasi gusto ko po ipaalala sa bawat isa na ang standard po ng Panginoon sa Christian courtship ay mataas. So, sasabihin natin, ay, parang hindi ko naman kaya. Grabe naman ang taas. Pero hindi po kasi unang-una, tayo po nakakilala sa Panginoon. Tayo po ay kanyang mga anak. Anak tayo ng hari ng mga hari. So yung level din natin as His children mataas. Tayo po ay kanyang pinili, kaya tayo nakakilala, kaya tayo nandito, pinili niya tayo, hindi natin siya pinili. Siya ang pumili sa atin. At the same time, gusto niya yung best para sa atin. Kaya niya sinet yung standard na ito para maging maganda ang ating buhay, maging masagana at mahaba. Amen po ba? So, ang salita pong I love you, sino pong sasabi ng I love you dito? Lahat po siguro, no?
Yung may asawa, yung anak, yung magulang, yung may boyfriend. Pero kasi po, ang I love you po, masyado na pong gamit na gamit. I love you, mahal kita, iniibig kita. Masyado po siyang gamit na gamit na minsan nawawala na po yung meaning ng word. Uy, I love you ah. Bakit? Parang ganun. So parang nawawala na po yung meaning, yung true meaning ng word na I love you. Tandaan po natin, ang salitang I love you, hindi po ito bastang-bastang binibitawan. Napakahalaga po nito. So, alam mo ba, may crush ka, sasabi mo, I love you. Hindi naman ganun yun eh. So, bigyan po natin ng paggalang yung salitang I love you. At, usually sa mga lalaki po yun. Siyempre, kung sila yung unang nagsasabi na I love you, no? At the same time, hindi rin po ito yung salitang bastang tinatanggap na lang. Alam mo ba, sinabihan ka tayo, I love you too. Do you really mean it? Makita po natin importansya kasi alam naman po natin na pag nakita I love you, sulat I love you. Yung puro I love you na lang pero hindi natin na mean yung meaning niya. So sa mga kababaihan, pag binigyan ka ng I love you ng lalaki, pwedeng hindi mo muna tanggapin. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin I love you too. Nakita lang kayo kanina or sa linggo, I love you na kagad, tapos ikaw naman I love you too. Hindi po ganun yun. So, yun po yung ating tandaan. Ito po yung mga importante. Yung meaning ng I love you, you have to mean it, and you have to say it with your whole heart. Ang love po ng tao, conditional. Alam po naman natin yun eh, kasi hindi naman tayo perpekto. Ang Panginoon lang po ang may pag-ibig sa atin na unconditional. Palagi po nating tatandaan yan, ang Panginoon lang. So, hindi pwedeng maging unconditional ang pag-ibig or pagmamahal ng magulang mo dahil hindi siya Panginoon. Ang Panginoon lang po ang merong unconditional love sa atin. Ang conditional love ng tao ay ganito. Tatlo po yan eh. Yung sinasabing conditional love ng tao is yung sinasabing, I love you if. Ang if po sa Tagalog ay kung. I love you if mabait ka sa akin. So, kung hindi ka mabait, di ka mahal. I love you if kung ibibigay mo yung gusto ko. So, kung hindi mo ibibigay, hindi kita mahal. Ayoko na sa'yo. I love you if kung mahal mo rin ako. So, kung hindi mo ako mahal, hindi kita mahal. Bakit? Di ba? So, yun yung mga conditional love ng tao. Or, I love you kung magbabago ka. Kung may bisyo ka, kung umiinom ka, nagsisigarilyo ka, nagbabarkada ka, or nagpa-party ka, mahal lang kita kung magbabago ka. Pero di ba hindi naman po yun ganun eh. Hindi po ganun yun kasi hindi po natin kayang baguhin ang isang tao. Ang Panginoon lang po ang nakapagpabago nun sa pamamagitan ng panalangin natin para sa taong yun. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Hindi po natin kayang pilitin yung taong yun. Ang Lord lang ang kayang magbago sa taong yun. So, yung kung meron ka, naliligaw sa'yo, tapos ganun ugali niya, hindi mo siya pwedeng basang baguhin. Ipag-pray mo siya kasi hindi naman ikaw magbabago sa kanya, kundi ang Panginoon para sa kanya. So, yun po yung if. Meron pang isa, sino po nakakaalam ng isa? I love you kasi. Kasi maganda ka, ang ganda niya. Paano naman yung hindi? Or sa tingin ng iba, or di ba? Uy, ang ganda nung sexy nung isa, oh. Bagong umaten, sexy, oh. Ang ganda ng buhok. Tigawan natin, bro. Kunin mo yung pangalan. Lapitan natin mamaya, kunyari, kumustahin natin siya. Ganun, di ba? Maganda ang buhok niya. Maganda siyang umiti. Uy, katatanggal lang ng brace niya. Ang ganda ng ngiti. Paano naman yung hindi? Di ba? I love you kasi magaling pumorma. Uy, si brother, parang si Opa, pumorma. Parang yung sa mga Korean drama, kahit mainit, naka-blazer, mga ganun. Di ba? Kasi po, usually, tayo naman sa physical tayo tumitingin eh. Una naman yung attraction sa physical. Pag hindi naman yan maganda, hindi mo naman papansinin. Kung hindi yan gwapo, hindi maganda pumorma. Pero siyempre, once you learn to know that person, ay, nakaka-turn off pala. So, usually, physical attraction muna. Pero kasi nga, may kasi. Maganda siya kasi matalino.
Ang pogi niya, kasi ang talino niyan eh. Palagi ang perfect sa exam. Valedictorian pa nga, scholar pa nga yan eh. Si sister nga, never yung nagbayad sa school. Ang talino. Paano naman ako? Malapit yung room ko sa toilet. Section W ako. Mga ganon. Ang layo, no? W. So yung mga ganon. Or, mukhang mahal ko siya kasi ang ganda ng boses niya, lalo pag nasa taas siya. Kumakanta. Lalo taas ng boses, di ko maabot. Tunataas ko na nga lang yung kamay ko eh, kasi hindi ko na maabot yung boses niya. Ang ganda-ganda ng boses. Pero syempre, parang sasabi mo, di naman maganda ang boses ko, siya lang ang maganda. Parang mapapansin ba ako ni sister, ni brother? May ganun, di ba? So yun yung mga klase ng I love you na conditional. So, na-identify niyo yung sarili niyo. Lahat po tayo guilty doon, di ba? Natural naman yun. Totoo naman yun. Pero ang tunay po na pag-ibig or yung love is in spite of. Meaning, kahit na. Ang hirap nung kahit na. Alam niyo ba ibig sabihin ng kahit na? Mabigat yun. Ilang letra lang yun, pero mabigat yun. Alam niyo kung bakit? Mahal ko siya kahit mapayat siya or mataba siya. Merong ganon? Merong ganon? O sabihin, ay hindi, meron naman lalaki mahilig sa chubby. Well, hanapin natin siya, konti lang siguro sila. So, ibig sabihin, huwag po kayo ma-insecure. Darating po yung tao na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Ano man yung physical na kalalagayan natin. Mahal ko siya kahit na mahirap siya. Ay, hirap naman yan. Baka ako pang mag-libre niya sa date namin. Ako pang mamamasahe niyan baka ako pa sumundo dyan eh. Walang pera eh. Paano ba yun? Type ko pa naman siya, kaso walang pera. Kawawa naman ako. Hanap tayo ng mayaman. Sabihin, in spite of, hindi po yun yung measure. Hindi po yun yung sukatan. Or, mahal ko siya kahit sintonado siya. Sino rito ang sintonado? Amen! May nagmamahal sa inyo. Sabi nga ng isang pastor, Pastor, nakaka-distract naman po yung pag-awit niyo sa Panginoon, sakit sa tenge, talagang pumupunta sa Quiapo. Hindi po ako makapag-worship, Pastor. Sabi ni Pastor, si Brother Alfred yun, si Pastor Alfred, sabi niya, hayaan mo, sa tenga ng Panginoon, ang ganda ng boses ko. Sabi ng gano'n. Kaya hindi ko iniisip yon. Mag-worship ka sa sarili mo, huwag mo akong pansinin. Kasi nga, ang kanyang boses ay para sa Panginoon. So, Christian courtship it is a Christ-centered courtship when a man, take note man, hindi po boy, man and a woman prayerfully and purposely seek to determine if marriage is in God's plan for them. Ang bigat po, no? Courtship pa lang may marriage na. Bakit po kaya? Kasi po sa standard ng Panginoon, hindi ka manliligaw for the sake of fling-fling. O for the sake na type ko lang siyang maging girlfriend, pag 1 year, ayoko na sa kanya, bibreak ko na siya. Hindi po ganon ang courtship sa Kristiyano. Palagi pong nakatuon, papunta sa marriage. So kung yung ipagpipray nating lalaki or babae, dapat pag tinignan mo parang medyo wife or husband material na yan. Pag tingin mo malayo na. Hindi yung ngayon lang. Ang aim po kasi nito is to reach a wise decision with the help of other families and Christian church or community on whether they should marry or not while behaving, while behaving in a way that honors God. Meaning, kung dumating po yung time na their relationship will not work out, each person is not left or is left undamaged. Ibig sabihin mo, dumating na hindi pala talaga kayo nagkatuluyan, hindi kayo yung naging kalooban ng Lord. May mga bagay na hindi naging hadlang. Sinasabi po doon na ando doon po yung importansya ng Christian community, especially families, yung paggabay natin sa ating mga anak sa courtship. Kasi minsan nakikita na lang natin, may boyfriend na siya, ay,
Talaga? Kailan pa? Or may nililigawan pala siya, hindi alam ng magulang. So malaking bagay po yung merong kasama po ang families or yung church, yung Christian community. At the same time, ang pangalawa po, the man should treat the woman as a sister in all purity. O yan po mga kapatid. Kapatid muna ha, hindi sweetheart. Sister in all purity. Sa 1 Timothy 5:2, doon muna po tayo sa verse 1, sabi, do not rebuke, ito po yung treatment with slaves, elders, and mga widows. Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men, ito po yun, treat younger men as your brothers, older women as mothers, ito po yung in-emphasize, and younger women as sisters with absolute purity. Absolute, walang mali siya. Bakit po yun in-emphasize ng Lord? Kasi po, papasok po tayo doon sa pangatlo. The Lord should be kept the number one priority throughout the courtship. Hindi po yung kayo lang, kakain kayo, mamamasyal, magkikita, pero wala doon ang Panginoon. Palagi po natin sama ang Lord. Meron po nga akong isang kabataang kakilala na, meron pong nanliligaw sa kanya. Nakakatuwa po kasi meron po silang time or daily time for devotion. Nagpipray po silang dalawa, nag-exhort silang dalawa, pero courtship pa lang po yun, hindi pa sila mag-boyfriend. Nakaka-bless kasi kahit pa paano po, nandoon mo nakikita po natin yung kanilang paglago sa Panginoon. Hindi lang paglago sa bawat isa, kundi paglago sa Lord. Yun pong importante. The Lord should be the priority of our relationship. Hindi po pwedeng kayong dalawa lang kasi definitely it will fail. Palagi po nating bigyan ng space ang Lord sa ating relationship para po lalo tayong magabayan at maging maganda ang process ng courtship. Both should seek counsel, ito po yung nabanggit natin kanina, from their families and matured Christians. Bakit po? Hindi naman po sinasabing makialam sila sa atin palagi. Pero po kasi talaga naman po totoo yun, na tayong mga kabataan, hindi naman tayo maalam eh. Nakikita lang natin kung anong ginagawa ng sanlibutan. Pag anniversary, weeksary, monthsary, bibili ng rose, bibili ng chocolates, bibili ng magsusulat ng mga cards, ganon. Yun yung usual eh. Pero hindi, mababaw lang po yun. Ang isa pong importansya ng guidance ng magulang, wag po tayong hindi mangialam. At the same time, let us create a environment na kung saan ay mag-o-open up ang ating mga anak. Kasi sino pa po ang una nilang pupuntahan or lalapitan? Kung halimbawa meron silang problema or meron silang struggle, isa rin pong magandang bagay na involve natin yung ating magulang. Definitely kasi dapat, syempre, yung courtship is katanggap-tanggap. Definitely, kung hindi naman yan, itatago mo talaga yun sa magulang mo at hindi nila malalaman. Amen. Di ba po ba? Tama po ba sinabi ko? Yung mga may girlfriend dyan na hindi alam magulang. Siyempre, hindi alam ng magulang, paano kayo gagabayan? Kasi hindi nyo naman din na i-share sa magulang nyo. At the same time, yung magulang, hindi rin sila gagabayan kasi wala naman silang alam eh. Malaman na lang nila may dinadala ng girlfriend yung anak nila sa bahay. Akala barkada, yung pala hindi. Magdodota lang daw kunyari, pero iba nang dinodota. Yun? So, malaki pong bagay yun. So, ano rin po yun sa mga magulang. Kailangan po, let us involve ourselves sa mga anak natin. Kasi importante po ito eh. Napaka-importante po na to. Kahit sabihin natin stage lang yan, dadaanan yan, lahat naman dumadaan dyan. Definitely. Lahat ako dumaan ako. Nakakilala ako sa Panginoon, papatotoo lang po ako. Hindi ako Kristiyano noon. Na-experience ko yung usual courtship, yung mga ligaw-ligaw, ganyan. Pero nakakatuwa lang, kasi ang sabi open ako sa parents ko, pero hindi pa ako Kristiyano na, open ako sa parents ko, ang sabi ng magulang ko, kung may manliligaw sa'yo, dali mo sa bahay. Ayoko sa kanto, ayoko sa park, ayoko sa stasyon ng jeep. Sa bahay. So, punta sila sa bahay, kasi nakikita rin naman yung true intention kung pupunta sa bahay. Di ba? So, na-experience ko po yun. Pero na-experience ko rin po na
magkaroon ng relasyon na hindi po ako kasi yung pling-pling. Yung iba kasi sabay-sabay, tatlo, hindi na malaman kung anong gagawin niya. Naku, darating si Brad, si Richard. Naku, mamaya parating na rin si Albert. Paano ba yan? Hindi po ako ganon. So, parang in a way, nakakatuwa kasi ang Lord, doon palang tinuturuan niya na ako, hindi pa ako Kristiyano. Kaya nung maging Kristiyano ako, nakakilala ako sa Lord, 4th year high school. So, the entire 4-year course ko sa college, hindi ako nag-boyfriend. O, kaya niyo yon? Sino dito yung ganon? Well, breaking back ko, hindi naman. Hindi ako nag-boyfriend, siguro by choice, kasi po, nung time na nakakilala ko sa Lord, ang init-init ko sa Panginoon. Talagang gusto ko lang mag-serve sa Kanya, ma-involve sa ministry. So, hindi ko siya naging priority. Hanggang sa umabot po dun sa time na nakapagtrabaho na ako, hindi ko pa rin siya priority. Ilang taon na yun? 21. Tapos dumating po doon sa point ng 24, 23. Bigla pong nag-impress ang Lord sa akin. Nag-pray ako na, sabi ko, Lord, gusto ko na pong mag-asawa. Ba't ko na pag-pray yun? Kasi nakita ko na rin sa sarili ko, I am emotionally, spiritually, financially, psychologically, socially ready. Ang problema, nasan yung magiging boyfriend ko? Nakakatawa. Ready na ako, nasan ka ba? So, ganun pala yun, na kahit hindi mo siya priority ngayon, kailangan mo pa rin ipag-pray. Kasi in preparation for that particular person, at pag dumating yung time na yon, alam mo, alam na rin niya. Ang galing ng magic, Hindi magic, ang galing ng Lord. Amen? Naranasan ko po yun, kaya hindi po pwedeng hindi nyo mararanasan. Kasi sa Panginoon tayo and God works in so many ways, miraculously, and exciting ways. We just have to, bumamad pa tayo sa presensya ng Panginoon. So yun po yung, yun po yung purpose ng Christian courtship. Naintindihan po natin? Baka po na bibilaukan na kayo, hindi naman So yung guide sa courtship, eto na. Guide sa courtship. Unang-una po, sabi, it should be based on friendship and familiarization. Sino pa naniniwala doon? Siyempre, ikaw wala, liligaw mo, wala kang ka-idea, malay mo ba kung ano ugali niyan? Ikaw ba, sasagot ka ba ng lalaki na liligaw sa'yo, kawatan pala yan. Yung mga sabihin, hindi natin kilala. Ang ibig ko sabihin, at least kung kaibigan natin, alam natin yung ugali niya. Amen? May naririnig pa nga tayo, di ba sinasabi na, choose among your friends, especially Christian friends. Ang sabi pa nga, marry your best friend. Totoo ba yun? Marry your best friend. Parang maganda rin, marry your best friend. Kasi ang foundation is friendship. Yung iba natatakot, naku, pag sinagot ko to, masisira ang friendship namin. Hindi naman kasi pag sinagot mo siya, hindi mo na siya friend. Magiging boyfriend mo na siya. So wag po tayo matakot, pero ipagpag-pray natin sa Panginoon yun. Amen po ba? So ito po, yung lakas ng amen ni Sister Charlotte. Parang si Sister Charlotte lang nakikinig. So ang tanong, jojowain ko ba yan o totropahin lang? Sasabihin pa, Lord, jojowain ko ba yan o totropahin ko lang? Siyempre, Lord, totropahin ko muna para makilala ko siya ng mabuti. And then, pag sinabi mong jowain mo na yan, ako magsasabi na, na magiging jowa mo na siya. Ang pangalawa po, ito po karamihan, meron tayo ditong struggle. Ayan, nakikita niyo po ba yan? Yan po ang number 1 requirement ng Panginoon. Kaya nga po tayo na dito sa church of believers. A believer of Christ is the number 1 requirement. Bakit po? Ayaw po kasi ng Panginoon na mapahamak tayo Alam po natin na may problema tayong papasukin May alam niyang magkakaroon tayo ng pagsubok pag pinilit natin yung ganung sitwasyon sa katigasan ng ulo natin. So, pero kaya ko nga ito sinishare sa inyo kasi importante po ito para alam po natin. Ang potential candidate po,
hanggat maaari po, ilimit natin choices natin sa Christian men and women. Yun dito lang sa community natin. Huwag na po tayo mag-entertain sa labas. I highly recommend, wag na po. Sa totoo lang po, paano yan? Sister, ang gwapo niya. Sister, ang ganda eh. Di ko mapigilan. Parang sumasabog yung dibdib ko pag di ko siya nakikita eh. Kaso, di ko ma-invite sa church. Kasi po, marami pong mga times, ito po tested po to, na lahat naman po kasi ng mga nanliligaw, ito mga kababaihan, makinig tayo Huwag tayong paloloko sa mga yan. Lahat po kasi ng mga manliligaw, lalo ng mga lalaki, they always give their best foot forward, whether it's a right or a left. Palagi ang maliligo, mabango, ang gandang pumorma, mabait, considerate, understanding, patience, give their time to you, everything po. Pero, pag in-invite mo na siya sa church, yung iba ayaw. Yung iba pumapayag, pagbibigyan ka. Pagbibigyan ka. Kasi, type ka eh, sagutin ako nito. Pag di ako sumama, di ako sasagutin ito. So, umaten si kuya. Mataas din ang kamay, worship, nagpatanggap, tumanggap din. So, born again na siya. Tuwan-tuwa si sister, uy, born again na si kuya. Siguro mga by April, sasagutin ko na to. Kasi born again eh, umaattend na every Sunday, involved na siya. Hanggang sa umabot po doon sa point na naging mag-boyfriend sila, nag-grow naman in faith. Hanggang sa ikinasal, eto na. Totoo po ito Totoo po itong testimony. Actually, yung babae po, leader pa sa church. Pagdating ng kasal nila, nag-request si Lola, Catholic wedding. Si Lola ba ikakasal? Di naman, di ba? So wala nang nasabi si sister. Pinagbigyan si Lola kasi baka mamatay, himatayin. So maloob, di maka-attend sa birthday, sa wedding. Pinagbigyan. Catholic wedding. Eto na. Simula nun, hindi na umattend si kuya, si brother. Sa Catholic Church na siya bumalik. I'm not saying Catholic is bad. Ibig sabihin, sa dati niyang pananampalataya, parang lumabas po yung totoo. Pero hindi masasabi yun. Hindi mo ba pinag-pray? Hindi mo pwedeng tanungin sa Lord. Hindi mo pwedeng questionin niya. Hindi mo pinag-pray? Hindi ka ba gumanyin ng guidance sa Lord? Ano naman siya? Nag-grow naman siya sa Lord. Bakit ganun? So ganun po ka-importante ang prayer, seeking guidance to the Lord, kung sino yung magiging partner ibibigay niya sa'yo. Hindi lang po yung ganung bagay. Actually, ano na sana yun parang basis na sana yun, pero wala pa ring assurance. Amen po ba? Hanggang sa nagkaanak sila, eto na, magsisimba na, sabi nung bata, bakit po pag si daddy, dun sa may bakit po pag ikaw mami, dito sa kabila? So na-confuse patuloy yung bata. Nandamay pa tayo. Amen? So, pinakikita ko po sa inyo importance noon. As much as possible, avoid. If you can say no, no. Ngayon, sabi nga, what if kung unbeliever nga? Napaka-ano naman natin kung hindi natin sila i-entertain, di ba? Kaluluwa pa rin yun na dapat nating i-lead sa Panginoon. Just make it sure na yun po yung motive nyo, to lead them to the Lord. Otherwise, it will not be successful. Yun po yung ating tatandaan. Number one motive is to really lead them to the Lord. Hindi yung i-lead mo siya sa Lord kasi sasagutin mo siya. Kasi jojowain mo siya. Wrong motive na kaagad po yun. So pag halimbawa nakita natin na talagang nag-grow siya and everything, siguro pwede natin bigyan ng chance. Pwede natin bigyan ating I love you. Amen po ba? Mukhang naiiyak na yung iba. So, ano po ang ideal age? Ayan. Ideal age. May tinanong po ako, anong ideal age? Pag ready na. Kailan yung ready na? Anong age yung ready na? Actually po, ang age of accountability is pag nakakaintindi na yung tao ng what is good or bad. Pero masyado naman pong bata ang 12 years old. At the same time, yung 18 years old na
kailangan pa rin po yun ng consent ng magulang. At the same time, yung 21 years old, kailangan pa rin po yun ng consent ng magulang. Parang ang tagal na, 21. Ano ba talagang age, ate? Masasabi mo po yun kung ikaw, sa sarili mo, ay kaya mo na siyang dalhin sa restaurant na medyo mamahalin. Kasi financially able ka na. Hindi yung dadalhin mo siya sa turo-turo kasi kukunin mo yung pambili mo sa baon mo na binigay ng nanay mo. Hindi po ganun yun. So yun po yung kailangan emotionally, mentally, and physically, socially, financially, and spiritually ready. Ang dami po, no? Pero kailangan po yun talaga. At the same time, kayo naman po makakasagot nun eh. So, in other words, kung hindi ka ready, kung ready ka emotionally, mentally, physically, socially, spiritually, pero sa financially hindi pa rin po. Mag-struggle po kayo eh. Ano po yun? Ano tayo sa magulang natin? Tawag doon? Yung aasa? Hindi po. Hindi po ganun. Naintindihan niyo po ba? Masyado po bang serious? Ang next po is grow together in faith and ministry. Mahalaga po yun. Kasi po, ito isang example. Sa Philippians 1:9-11, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of the righteousness that comes from Jesus Christ to the glory and praise of God. Isa pong example noon, nung hindi ko po hinahanap si Brother June, yung pangalan po inaasawa ko, baka magkamali kayo, may June din ba dito? Wala. Nung hindi ko pa po nakikilala si Brother June, matagal na pala kaming magkasama sa ministry, hindi lang kami nagkikita. Mas matanda po siya sa akin ng 5 years. At the same time, kumbaga siya yung leader namin, kami yung potential leader, kami yung hino-hone nila, kami yung dinidisciple nila during those times. Pero hindi ko napapansin na siya yun. Magkasama kami sa isang church. Hanggang sa mabot po doon sa point na tinawag na ako ng Panginoon sa ministry. Song leader po kasi siya noon, so ako naging backup niya. Hanggang sa doon po nagkaroon ng friendship. O, di ba, kunyari, friendship. Kuya, pag-pray mo naman ako, kuya. May problema ako, kuya. May ganon. Sister, kumusta ka na? May problema ka ba? Ganon. Yung mga introduction ng mga kalalakihan dyan eh. So, nung dumating po doon sa stage na naging kami, paiksiin ko na kasi, alas 12 na eh. Nakakagutom na. Nakakatuwa po kasi nag-i-enjoy kami pareho sa ministeryo. Wala pong room for yung sa sarili namin, yung room for immorality or lust or lux, yung pabaya. Wala pong room for that. At nakakatuwa po kasi talagang kumilos ang Lord sa relationship namin. And then ngayon, naging mag-asawa na kami, meron kami 3 anak. So, makikita mo na pag talagang binigay ng Lord, inayos niya, magiging maayos lahat. Everything will fall into place just at the right time. So, kung sabi nga, nireview ko ng Lord ng inaaral ko to eh. Kasi habang lumalapit, ang dami niyang nire-reveal sa akin. So, kahit nagluluto ako, may nag-reveal sa akin ng Lord, susulat ko kagad kasi baka mawala. Nireview ko na ako kasi one time nag-pray ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ng partner yung anak ko, engineer. Parang inutusan ko pa yung Lord, Masyadong mataas yung pangarap ko. Pero binigyan naman ng Lord. Mabait ang Lord eh. Binigyan niya ako ng engineer na soon-to-be son-in-law. Yun yung boyfriend ni Hannah, yung panganay ko. So sabi ko, Lord, piloto at saka doktor, pwede na. Kung hindi, lawyer. O di ba may ganun pa ako? Pero nirebuke po ako ng Panginoon. Kasi sa ating sarili, meron tayong ideal. Amen po ba? Kung gusto natin sa ministry, gusto natin siyempre maganda yung boses niya. Kung gusto natin sa work, gusto natin na, maganda yung trabaho niya, yung ganon. May mga preferences tayo. Meron po tayong parang guidelines, pero hindi po doon mag-work ang Lord. Alam na ng Lord yun eh.
Alam na ng Lord kung ano yung gusto mo. Alam din ng Lord kung ano yung best para sa'yo. Amen po ba? Hindi mo na kailangan sabihin, Lord, ganito, ganyan. Alam ko na yan, anak. Nakita ko na yan sa desire ng heart mo eh. Paulit-ulit mo nga pinagpe-pray eh. Sasawa na ako. Ang tama pong panalangin is, ipag-pray po natin yung sarili natin to be that person the Lord wants us to be with that person. Tayo. Ayusin natin ating sarili, magpalago tayo sa Panginoon, magpagamit tayo sa ministeryo, maging part tayo ng pangalap ng kingdom ng Panginoon. And everything, maniwala kayo sa akin, everything will just fall into the right places. So love is not an emotion, it is not only an emotion. It is a commitment. Kasi po yung love, yung emotions, nawawala minsan yan. Minsan nga sinasabi, ayoko na sa kanya, hindi ko na siya love, na fall out of love ako. May ganun. So, hindi siya firm. Hindi siya matatag na basihan kung love lang. Ang usually nakikita to sa mga mag-asawa, yung commitment na kahit wala na yung love, tumaba na siya, humihilik pala siya sa gabi, na turn off ka na, committed ka pa rin sa kanya. Sa kabila ng problema, nawawala yung love, lumilipad sa bintana, pero committed ka pa rin sa kanya. So, ganun po yung love, ha? Sabi niya, in-spell nila yung love dati, T-I-M-E, time, alam na natin yon. Pero ang love is also a commitment. So, i-search po natin sa Google ang meaning ng commitment, mabigat din po yun. So, ganito po yan. Sa mga single, pray and ask for guidance and wisdom. Wait and pray sa Panginoon, to God, and be the person. I-strive po natin yun. I-achieve po natin na be the person na gusto ng Panginoon sa atin, na maging para sa magiging partner natin. Huwag na po natin siyang hanapin kasi hindi po natin siya mahahanap basta-basta. Ayusin po natin sarili natin. And to those who are in a relationship mo, manginig. Hindi man ganun yung process, katulad nung aking tinuro, pero is in a relationship ngayon, I encourage you to grow in faith. Palagi po yun, number 1, to grow in faith in the Lord, serve in the ministry, be involved, at saka guard your heart and your testimony. Yung sarili po nyo, ingatan nyo yun. Malaking bagay po yun. Tapos doon naman po sa nakakawawala lang ng relasyon, ka-break lang or cool off. May ganun ba, cool off? In-spare po kayo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? In-spare kayo ng Panginoon sa mas malaking problema, mas malaking pagsubok, at yung bagay na ikalalayo natin sa Lord. In-spare po tayo ng Panginoon. Sa tingin natin, bakit ganun ang nangyari sa akin? Maniwala po kayo, in-spare kayo ng Panginoon. And God loves you very much. What you have to do is move on. Huwag po tayong manatili sa lugar na kinatumbahan natin. Tayo tayo. Tayo tayo, hindi papalayo sa Lord, papalapit sa Lord. Iba tumatayo pero lumalayo sa Lord. Tumayo, papalapit sa Panginoon. And pray for healing and restoration. Amen? Kasi alam ko po yung mga ganun situation, mga hurting yan, may damaged, or yung mga, siyempre, maraming mga pagsubok. And especially, yung mga iniiwan na may mga challenges in life. Di ba? Sino dito yon? Magpakatatag tayo sa Panginoon. Pray for wisdom ng Panginoon. Learn from your mistakes. Pag sinabing learn from your mistakes, hindi mo na babalikan, hindi mo na uulitin, at hindi na uli mangyayari kung ano man yun at kung sino man siya. Amen? Para akong nanay, ano? Well, amen. And be involved also in the ministry, seek the Lord, and be with the companies of believers. Maniwala kayo sa akin. Mas masaya pa rin po pag company ng mga believers. Amen po ba? Meron po ba tayo natutunan? I hope and pray na siguro pag tinignan po natin, para ang hirap, no? Taas na standard ng Lord.
Pero sabi nga, balik tayo dun sa verse natin. O yan. Andi dito na lahat yun eh. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ito nga po yung maging magandang patutuon natin, maging pure tayo sa ating mga sarili at sa ating magiging partner. At the same time, do not conform any longer to the patterns of this world. Sabihin nun, alam na po natin, di ba, kung dapat kanino tayo at saan tayo. At the same time, be transformed by the renewing of your mind. Ito po yung magpasubmit tayo sa Panginoon, may tayo ng guidance and wisdom. Kasi, you will be able to test, ito yung maganda, and approve but what God's will is, His good, mabuti, pleasing, kaaya-aya, and perfect will. Amen po ba? Tayo po ay tumayo. Meron po tayong natutunan, i-practice po natin sa ating mga buhay. And let us bow down our heads and pray. Lord, we thank you all for your goodness, O God, for your message, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, na kung saan ay binigyan mo po kami ng wisdom, ng knowledge on how to make our lives better, Lord, good and pleasing, O God, in your sight, O Lord. Lord, I just pray, O God, that you cover the lives and the hearts of these people, O God, na nandito sa lugar na ito. Lord, ikaw po ang mag-meet ng kanilang mga pangangailangan. Lord, give the desires of their hearts, O God, and be with them, O God, in every step of the way, especially their decisions. What decisions they will make today will determine their future, Lord. So if we have bad choices, Lord, we all know the consequences. You are a good God, definitely, Lord. You forgive us of our sins and shortcomings. But you are also a just God. And all those sins, oh God, have consequences. Lord, make us and allow us to have a choice, oh God, according to your will. Lord, guide us to have a good choice, oh God, right choices in life. So that, oh God, you will bless our life, our relationships, our family, our ministry, and the church. Lord, we thank you, Lord, sapagkat ikaw po ang nanguna sa lugar na ito. And we just pray, O God, that all these words, O God, that was imparted, O Lord, be in their hearts, O God. Ipamuhay namin ito at maging inspirasyon namin and encouragement sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, at kalawalhatian sa aming Diyos na buhay. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.